nga po natin ang ating mga Biblia, Acts 4 verse 8 o Gawa 4, no? Gawa 4 verse 8. Sabayan niyo ako magbasa rito. Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, sino tong mga tinutukoy na to? Mga religious and political leaders. Meaning, big time po ang mga kausap ni Pedro dito. Sila po yung may kakayahan na ipakulong ka o ipapatay ka. Tapos po, verse 9, sabay-sabay po tayo. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon, tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Ano ba muna po ang background niyan? Well, ito po yung sa chapter 3, makikita nyo po, sina Pedro, si Juan, papasok po sila ng templo nung pong may makita silang isang pulubing lumpo nang hihingi siyempre ng limos. Tapos po tinignan siya ni Pedro, sabi, tumingin ka sa akin, tumingin naman po yung pulubi daw at umaasa na may ibibigay sa kanyang pera. Pero ang sabi daw sa kanya ni Pedro ay, silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Sa Tagalog po noon ay wala akong datong pero may dating ako. No? Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung mukhang walang pera pero may forma. No? Sino rito walang ginto para may Kristo? Come on, come on. No? Walang kwarta pero may kwenta. Amen ba, mga kapatid? No? Well, sabi po ni Pedro ay, silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Wala akong pera. Pero sa pangalan ni Jesus, kasi ito ang mayroon ako, no, tumayo ka dyan at lumakad ka. At aba, ang nangyari nga po, yun pong pulubing ito, bigla pong tumayo. Tapos lumakad, tapos yung mga sumunod na mga verses, ang sabi po, naglululundag, nagsasasayaw, hanggang pumasok po sa templo, sina Pedro, sumasabay po, sumasama itong pulubing ito na dating lumpo. At nakita siyempre ng mga tao, gulat na gulat sila. Aba, di ba yan yung lumpo, yan yung pulubi, ang tagal-tagal lang dyan. For 40 years old na po kasi itong mamang ito, sabi nila, amazed na amazed po sila. At dahil po dyan, nakarating sa mga pinuno ng bayan na kung tutuusin, ito nga po yung mga nagpapako kay Jesus. Natural, hindi magandang balita yon para sa kanila. Kaya nga po ito, iniimbestigahan po sila ngayon. Kaya yun yung sabi sa verse 9, kung sinisiyasat kami ngayon dahil sa nangyari sa lumpong ito, tapos po verse 10, at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Verse 11, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Yung nireject ninyo, siya ngayon ang pinaka-foundation ng buhay. Verse 12, sabay-sabay po tayo. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin, life for Christ. Pakisabi nga po muna na malakas, my life is for Christ. At pag-usapan po natin ngayon, kasi last time po ay sinyer sa inyo ni Mami Weng, yun pong tungkol kay Apostol Pablo, how to be sold out to Jesus. Ngayon pag-usapan po natin, standing up for Jesus. Pakisabi po ng malakas, stand up for Christ. Come on, pakisabi ng malakas, I stand up for Jesus. Pag sinabi pong you stand up for something, ibig sabihin, pinaglalaban mo yan. Ibig sabihin, pinaninindigan mo yan. Sino po rito maraming pinaglalaban sa buhay? No? Marami ba kayong mga pinaglalaban sa buhay? Well, may mga bagay na dapat talagang ipaglaban, may mga bagay na dapat naman talagang panindigan. Pero alam niyo, the best talaga na pinaninindigan, pinaglalaban sa buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dito sa verses po na to at sa pangyayaring ito, gusto kong tanungin natin bakit? Why do we stand up
for Jesus Christ? At mayroon pong dalawang sagot base po sa verses po na ito. Tignan niyo po ninyo, yun pong verses 10 and verse 12 po ulit. Tignan po natin sa English. At ang una pong sagot ay, we stand up for Jesus because there is no other name. Pakisabi ng malakas, because there's no other name. Walang ibang pangalan na karapat-dapat ipaglaban kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi nga po, alam ninyo, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay yun po yung pangalan at siya mismo ang nagbibigay ng talagang kung ano yung kailangan natin sa buhay. Well, ganito po muna. Ano po? Kung papansinin ninyo, yun pong chapter 3 saka chapter 4 ng Aklat ng Mga Gawa, mapapansin natin na yung salitang name o pangalan ay paulit-ulit na binanggit. Meaning, kapag ganyan po ang Bible, ibig sabihin, ine-emphasize po yon. Mapapansin niyo sa chapter 3, sabi niya, what I have I give you in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Tapos po, pagdating dito sa verse 4, makikita po ninyo yung ilang beses ulit binanggit yung name. Tingnan nyo po yung verse 10, tapos tingnan nyo po yung verse 12, tapos mamaya-maya makikita rin po natin uli yung mga mismo nag-iimbestiga sa kanila. Sabi, wag na kayong magsalita tungkol sa pangalan na yan. No, bakit po? Napakahalaga nga po kasi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po ninyo ang verse 10. Sabayan nyo nga po ako magbasa rito. Verse 10, sabay po, let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him, this man is standing before you well. No, ano raw? Dahil sa pangalan ni Jesus, kaya ang taong ito ay nakikita nyong siya ay pinagaling. Alam nyo, ang pangalan ng Panginoong Jesus sa kanilang wika po, Yeshua. At uli po, ang ibig sabihin ng Yeshua ay Jesus saves. Jesus saves. Ibig sabihin, yung mismong pangalan ng Panginoon nagpapakita ng kanyang pangunahing misyon. Siya po ay ang ating tagapagligtas. Ngayon, pag pagliligtas ng Panginoon, ay kailangan po natin ito hindi lamang para sa ating kaluluwa, hindi lamang para sa kabilang buhay, kundi kailangan natin ang pagliligtas ng Panginoon kahit sa buhay natin sa lupa. Amen po ba? Kaya nga po, when we say Jesus is our Savior, He is our Savior both in this life and in the afterlife. Dalawa po yan. Yun pong verse 10 is about Him being our Savior in this life. Kailangan natin ng nag-iingat, kailangan na nagliligtas, kailangan ng tumutulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay natin dito sa lupa. Tama po ba? Come on, tama po ba? Sabi po ulit doon sa verse 10, or verse 9 muna, if we are now being investigated because of the good deed that we have done to this man, know that it is by the name of Jesus Christ that he is now healed. Ano raw? Sabi itong taong ito, tingnan nyo, lumpo yan. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, pinagaling siya. Ibig sabihin, ano-ano po ang pinagligtasan ng Panginoon sa mamang ito. Tingnan nyo po for 40 years na lumpo, tapos po siya ay pulubi. Siya po ay andun lang po, dinadaan-daanan ng mga tao. Alam nyo, kung titingnan po ninyo yan, ibig sabihin, niligtas siya ng Panginoon, hindi lang sa kanyang karamdaman. Tama? Iniligtas siya pati sa kanyang mga kahihiyan, sa kanyang kalungkutan, siyempre pati sa kanyang kahirapan, sa iba-iba ng areas ng kanyang buhay. Bakit doon po siya sinagip ng Panginoon? And when we say Jesus is our Savior in this life, ibig pong sabihin niyan ay andyan ang Panginoong Hesus na sa pamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan at sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pangalan, tayo po ay inililigtas sa iba-ibang struggles natin sa buhay. May struggle po ba kayo? Come on, sino may mga struggle dito? Itong mamang ito, lumpo, at ang Panginoon hanggang ngayon, nagpapagaling po siya ng mga physical na karamdaman. Right? May mga pagkakataon lang po, kailangan lang talaga nating tumawag sa Kanya ng may pananampalataya kasi po makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen po ba? No? Pero hindi lamang po yun eh. Yun pong, of course, sabi ko nga kanina, andyan po yung, siya po ay nabubuhay siyempre na mag-isa. Andyan po yung kanyang kalungkutan. No? Pati kahit po sa mga ganon, andyan po ang tulong sa atin ng Panginoon. Ngayon pong mga panahon na to, of course, lalo na po sa mga kabataan, andyan po yung lagi nating narinig, mga mental health issues. I don't know kung napanood ninyo yung interview ni Gary V.
tungkol sa kanyang anak na si Gab. Ito palang si Gab ay si Gabriel Valenciano, no, na nagkaroon pala ng depression din, no, na naging struggle din po pala talaga ng pamilya. Kinukwento ni Gary V na there was a time uminom yata ng gamot na para para mag-suicide na po siya. Pero salamat sa Panginoon kasi naagapan, no? Tapos sumunod pang pagkakataon daw ay nasa Amerika pa naman daw si Gary V doon. Tapos tinatawagan sila. Yun daw pong si Gab ay nasa 27th floor ng condo yata nila yun, basta sa isang building. Tapos andun na sumabit na lang na nakaganon doon po sa may rails ng pinaka tawag doon veranda, no, nakaganon na lang daw po siya at daliri na lang yung nakakapit, hawak-hawak ng girlfriend yung kamay na kung magpupumiglas lang malalaglag. Ano po, pero ang testimony rin naman nitong si Gab, may bigla daw pong may nagbukas ng ilaw doon sa susunod sa babang floor, tapos para siyang natauhan, no? Una, ano ang ipinapakita nito? Alam nyo, tayo po bilang mga anak ng Panginoon, pati mga mahal natin sa buhay, maaaring may mga pinagdaanan tayo parang mga nasa bingit na, pero ang Panginoon maagap na nagliligtas po sa atin. Amen, mga kapatid? Pero hindi lamang po 'yon. Si Gab nga po, yun nga po, pinagaling nga po siya ng Panginoon. Ngayon nga po, mas maayos na nga po siya. Ngayon, isang bagay po na mahalaga pong maintindihan po natin dito. Ano po? Kasi sabi nila minsan, ini-spiritualize na naman, depression, di yan nadadaan sa ganyan-ganyan. Alam niyo po, nung si Gab daw na ay nagpa-doktor, siyempre, ang alam ko, andun mismo si Gary V. Ito ang sabi raw ng doktor sa kanya. No? You know, Gab, there's no problem with your mind. There's nothing wrong with your mind. There's just something wrong with your brain. Ano ang ibig sabihin nun? Gab, wala namang problema ang isip mo. May problema lang ang utak mo. Ano ang pagkakaiba nun? Sa ating mga Pilipino kasi, pareho lang naman yung isip at utak. Tama? Asan ba ang utak nyo? Asan po ba? Hinanap pa talaga, hinanap pa. Pinag-isipan pa. No? Hindi. Siyempre, andito. Inside my skull, pastor. O, siyempre, no? O, pero asan yung isip? Of course, normally, iniisip natin andito. Pero ang brain po kasi, ito yung physical. Ito yung nahawakan. Ang isip, yan yung hindi nakikita. Tama po ba? Hindi mahahawakan. Pero kung sinabi po na wala namang problema talaga yung isip mo, ang may problema, yung utak mo, para ang ibig pong sabihin niya, parang ganito, di ba? Na nagkaroon ka lang ng ingrown, ngayon lumala, tapos ngayon nilalagnat ka. O so ano dapat gawin? I-antibiotic mo yung ingrown na yon kasi maliit na sugat lang, kaya lang naapektuhan ang iyong pakiramdam, naapektuhan ang iyong katawan. Kailangan gumaling yon. So parang ganon, mayroong porsyon ng brain na sabi, tinatawag nila, mayroong chemical imbalance, kaya po ang mga psychiatrist nagbibigay ng gamot para nang sa ganon, mabalansi po yon, ma-address po yon. So anong ibig sabihin? Ginagamot. O ngayon, ano po ang tinutukoy ko rito? Minsan po kasi, pagdating sa mga bagay na mga sakit ng katawan, pinapanalangin natin. Di ba? May cancer, pinapanalangin natin. Teka muna, yung utak ba, hindi ba hagi ng katawan? Come on. So kung ang cancer, pinapanalangin natin at pinapagaling ng Panginoon, yung utak ba, hindi pwedeng ipanalangin? Kung yung mga wala ngang gamot na mga karamdaman ng katawan, ipinapanalangin natin, tinataas natin sa Diyos. Hindi po ba, ganoon din naman yung ating mga utak na bahagi rin naman natin ng ating katawan, dapat nating ipinapanalangin sa Panginoon. Amen, mga kapatid. So I'm not saying na pagdating sa mga ganyan, spiritualize lang, pray ka lang, basta pray ka lang. No! Kaya nga po, binabanggit ko, may psychiatrist, may gamot. Pero napakahalaga po talaga ang papel ng pananalangin at paghingi ng tulong ng Panginoon kahit sa mga mental health issues natin sa buhay. Kahit sa mga depression, kahit sa mga anxieties. Amen po ba, mga kapatid? Maniwala po tayo na anumang struggle natin sa buhay, whether it be physical or mental, ang Panginoon handang tumulong po sa atin. Hello, maliwanag po ba? Ano po? Yun po, alam nyo, minsan kailangan nating maintindihan po talaga na, oo nga, no, ito yung struggle ko at si Jesus, siya yung handang tumulong at siya yung Savior ko sa mga struggles ko sa buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Kailangan din nating maintindihan saan yung mga spiritual struggles po natin. Baka mamaya hindi natin namamalayan yung pinagdadaanan po natin ay mga
spiritual na po pala. Oppression na ng kaaway. Pangpapahirap na ng kampon ng kadiliman sa buhay natin. At minsan, inaakala natin na parang normal lang. Parang ako lang to. Sarili ko lang to. Pero mamaya, oppressed na po pala tayo. At may mga nagagamit po na mga sitwasyon sa buhay po natin. Alam niyo po, yung mga anak ko po, close na close po kami ng mga yan. At labs na labs ko siyempre yung mga anak ko, ganoon din naman siyempre yung mga magulang pong iba po rito. Ano po. At yun, si Dennis po, for example, ay dati po nagkaroon po siya ng depression. No? At akala ko parang sila lang yung may ganong struggle. Tapos nung pong mga panahon po na yon na ako po pala ay nagsasuffer din ng anxiety. Nang hindi ko naman, actually parang sila rin nagsabi sa akin nung dinidescribe ko nararamdaman ko, naku daddy, anxiety yan. Kasi po pag naalala ko nagdadrive lang ako, biglang parang sumisikip yung dibdib ko. Tapos, ulit-ulit po yon at maraming pagkakataon na ganun po yung aking nararamdaman. No? Iniisip ko nga noon, mayroon na akong sakit sa puso. Tapos tama-tama rin, nung panahon na yon, may nag-aya po sa amin doon po sa may Aqua Planet. No? Alam mo yung Aqua Planet, yung mga makatanggal kaluluwa na mga rides doon. No? Ako iniisip ko na kung may sakit yata ako sa puso. Tapos pinuntahan ko po doon yung tinatawag nilang vertical drop. Yung pong parang galing ka sa fourth floor na nasa isang tubo na may tubig pagbabagsak ng diretso tapos diretso sa pool. Tatayo ka sa isang trapdoor, tapos biglang bubukas, malalaglag ka. No? So, niisip ko na may sakit yata ako sa puso. Kaya ginawa ko, sinubukan ko po yun. No? Para malaman ko kung may sakit talaga ako sa puso. No? Kaysa naman magpa-doktor pa ako, kaysa kung ano-ano pa ako. No? Salamat naman, no? Yung buhay pa po ako. No? Bakit hindi nyo alam, buhay pa ako. Ha? No? Wala akong sakit sa puso. No? Pero, hindi ko sinasabing ganun din ang gawin ninyo, ha? No? Pero yung mga time na yun, meron akong ganun na mga anxiety. No? So, praise God, kasi nitong mga nakaraan, nakita rin namin yung grace ng Panginoon kay Denise, pinagaling siya ng Panginoon, at nakita rin po niya, siya mismo alam niya ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Salamat po sa Panginoon doon. Siya mismo magsasabi, napakahalaga talaga yung spiritual na buhay. No? Hindi lang yung gamot. Kasi nagpagamot din po siya. Ano po? Pero siya po mismo makapagsasabi, importante po talaga yung paglapit sa Panginoon. Pero ngayon, ba't ko po ikinukwento to ulit ngayon? Kasi po, nung nakaraan nga, last week, after ng fusion natin, parang Tuesday na siya ng madaling araw, namatay po yung aso namin, si Brooke. Si Brooke po ay 14 years old, mahigit, magpi-15. Big sabihin, ang tagal-tagal namin kasama. Parang miyembro na po ng pamilya. Kaya nga sabi ko, this is my dog, si Brooke. This is my dogter, no? Si Denise, no? So, yun pong, talaga pong, siyempre, kasama mo, akala ko nung una, parang aso lang naman. Parang akala kong madali lang. Aba, nung mamatay po, ang lungkot po pala, no? Ang lungkot. At ngayon ko po naunawaan talaga si John Wick, no? Kaya pala ganun si John Wick, daming pinatay dahil sa aso. Pero, yung nga po, siyempre, malungkot. No? Pero alam po ninyo, noon pong nawala yung lungkot ko, napalitan po ng anxiety. No? Kasi po si Denise ay iniiyakan niya kasi love na love niya yung aso. Kami na yung Mami Wing nalungkot. Umiyak na rin si Mami Wing. Pero si Denise, dahil nga po sa kanyang lungkot, alam niyo po, ako naman ngayon, ang napalit sa akin, pag-aalala na naman sa kanya. No? So, naisip ko, no, yun pong baka ma-depress, ganyan. Tapos po nagkakaroon ako ulit ng anxiety. I realized na ito po yung parang oppression sa akin dati pa, na parang nakatali yung kapayapaan ko sa kondisyon ng mga anak ko. No, kapag hindi sila okay, apektado po ako. So yun pong morning na yun, nag-pray ako, Lord, ayaw ko na ng ganito, putulin mo po ito. Nagpa-deliver ako sa Panginoon, nag-self-deliverance, sabi ko sa Panginoon, pinuputol ko na itong mato na hindi na magamit yung kondisyon ng mga anak ko kasi parang nakatali sa kanila ang kapayapaan at kaligayahan ko sa buhay. Kung masaya sila, peaceful ako. Pag hindi, no, ay apektado po ako. Yun po yung pinag-pray ko po talaga at mukhang nakita ko nga po na yung nga po yung oppression. Minsan may mga bagay po na kinakailangan nating
aminin sa Panginoon. Kinakailangan maging aware tayo dyan. Tapos i-recognize po natin yan at ilapit natin sa Panginoon. Para nang sa ganon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito yung madalas nangyayari sa akin. Ito yung oppression ko. Kaya pala nagbabago yung quality, bumababa yung quality ng buhay ko. Pag may ganon akong mga ganitong mga karanasan, Panginoon, iligtas mo po ako rito. Halimbawa, saan nakatali ang inyong kapayapaan sa buhay? Baka mamaya taling-tali yan pagdating sa inyong finances. So pag nagkakaproblema sa pera, nagkakaproblema sa trabaho, sa negosyo, ano ka na, aburido ka na, wala ka ng peace. Then kinakailangan mong putulin ang koneksyon na yan. At yung koneksyon na yan, ilagay mo sa Panginoong Hesukristo na siya dapat ang pinanggagalingan ng kapayapaan at ng kaligayahan mo sa buhay. Of course, I'm not saying that you stop caring for your loved ones, that you stop caring for your finances. That's not the point. Ang point po rito ay kinakailangan kong alam ko dapat kung saan ako humuhugot talaga ng lakas. Kung saan ako humuhugot ng peace. Kung saan ako humuhugot ng aking joy. At dapat matigilan pala na ito ay nakadepende sa mga pangyayari sa buhay ko. Or else, yung quality po talaga ng ating buhay, apektado. So kailangan po nating matutunan na halimbawa, yung kapayapaan ko sa buhay, taling-tali sa asawa ko. So pag hindi okay yung asawa ko, hindi ako okay. Taling-tali sa mga anak ko. So pag hindi okay yung mga anak ko, hindi rin ako okay. Taling-tali sa trabaho ko. No? So pag hindi okay yung trabaho, hindi ako okay. No? Alam niyo po, pag ganon, kinakailangan nating ilapit na yan sa Panginoon at sabihin natin kay Lord, iligtas mo naman ako rito. No? Of course, pinagkakatiwala ko sa iyo ang pamilya ko, ang finances ko, pero Lord, tulungan niyo ako na wag pong makatali dito kasi makita ko na yung buhay ko talaga ay nasa iyo. At yung kaligayahan ko sa buhay dapat laging nakaugnay sa iyo. Amen, mga kapatid. Kailangan daw po natin talaga nakilalanin si Jesus na saklolo po natin sa lahat ng uri ng mga struggles natin sa buhay. Kaya nga po, hindi lamang din po dyan, siyempre, no, kapag sinabi natin Jesus is our Savior in this life, pati yung iba na pong mga struggle po natin. Because the Lord heals, the Lord provides, the Lord helps us, the Lord strengthens, ang dami pong kaya pang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo doon? Na magandang, nga Lord, tulungan mo naman ako. No? Because in the mighty name of Jesus, we can always pray. We can always trust Him. At ang Panginoon, ang saklolo natin sa buhay po na ito. Amen? Pakisabi ng malakas, Jesus is my Savior in this life. No? Pero ganoon din naman, Jesus saves in the afterlife. Of course, ang kaligtasang ito, tinanggap na natin mula nung sumampalataya tayo kay Jesus. Kaya lang, kailan natin mapapakinabangan ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Kailan? Kailan talaga natin mapapakinabangan? Of course, napapakinabangan natin ngayon, nagbibigay sa atin ng relasyon sa Panginoon, ng peace, di ba? Pero ang kaligtasan ng ating kaluluwa, mapapakinabangan natin, makikita natin na lubos kapag tayo ay kinuha na ni Lord. Amen? Amen? Kaya pag tingnan nyo katabi, pakisabihin, huwag mo munang i-claim. Okay? Kasi pag kinlaim na natin yan, ibig sabihin sa kabilang buhay na. Pero tingnan nyo ang verse 12. Tingnan nyo, take a look at verse 12 again. Come on. Ano po sabi niya? And there's no salvation in no one else, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ano raw po? No? Sabi, walang kaligtasan sa kanino mang pangalan. Bakit? Iisa lang daw. Ang pangalan na nilagay sa sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa, walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 1 Timothy 2, verse 5, ito pa ang sabi ni Jesus. Ito pa ang sabi ni Paul, there is only one mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ. Okay, mayroong isang tagapamagitan, isang mediator, ito isang tulay, ang Diyos at ang tao, si Jesus lang daw. So ibig sabihin, there's no other name po talaga pagdating po sa kaligtasan po natin. Pagdating sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ibig pong sabihin yan, mga kapatid, hindi talaga dapat dinadagdagan si Lord. Paglalaban mo ang gospel ni Jesus, paninindigan mo yan, kasi alam mo, walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. Right? Tingnan nyo po ang problema kasi, kahit sa maraming mga Pilipino, yung po ang hilig nating magdagdag. Hindi pa tayo satisfied kay Jesus.
Di ba? Yung bang, dinadagdagan si Lord. Siya, yes, Jesus is the mediator, but there's this co-mediatrix. He is the Redeemer, but there's someone who is the co-redemptrix. Sabi po nila. Na ano po ang sinasabi po noon ay, para ka makarating sa Ama, dumaan ka sa anak. Pero bago ka makalapit sa anak, daan ka muna sa ina. No? Ganun po ang ganung mga katuwiran po ng iba. Pero wala po yon sa Bible, mga kapatid. Kahit po kinasanayan po natin, hindi po talaga yon ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Ano po, walang ibang dapat na nilalapitan kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang dapat pinapanalanginan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, ang dami pong yung mga larawan, mga images. Ang original po kasi ay bilang pag-alala para sila ay gayahin. Ano po, at maging inspirasyon ng mga mananampalataya. Kaso nga po, ang marami pong ginagawa, pinapanalanginan ang mga iyon. Ano po, at parang kung ano ang ginagawa sa Diyos, ginagawa na rin po sa kanila. Hindi po ganon ang design ng Panginoon. Hindi yon ang intensyon, hindi po yon ang gusto ng Panginoon. Kay Jesus lamang daw sa silong ng langit, iisa lang ang pangalan na pwedeng lapitan. Huwag nang kung sino-sinong pangalan ang tinatawagan. Amen po ba? Mahilong, maliwanag po ba, mga kapatid? Tingnan niyo po ito no? Ano pong dalawang salita na gusto ko lang banggitin po ulit. Una, yung pong salitang polytheist. Pangalawa, mayroon tinatawag na mga monotheist. Pag sinabi pong theo, ibig sabihin God. So pag sinabi pong poly, marami. Pag sinabing mono, isa. Ang mga maraming Diyos, of course, ang mga Hindu, thousands po yan. Ang mga Buddhist, no, ang dami ring Diyos na mga yan, polytheist po sila. Pero, sino naman yung mga monotheist? Ang Islam, ang Jewish religion, ang Kristiyano, mga monotheist po ang mga iyan. No? Ngayon, nung sabihin ni na Pedro ito, there's only one name under heaven, ay yung kanila pong paligid, napapaligiran po sila ng mga polytheists. Yung mga tao sa paligid na naniniwala kay Zeus, naniniwala kay Diana, kay Venus, at kay Odysseus. Sino nanood ng Spider-Man? Hindi, Odyssey, no? So, kung ano mga pinapaniwala ang mga Diyos-Diyosan noong unang panahon. Okay? Pero ang kausap kasi ni na Pedro dito, mga Hudyo. Ibig sabihin, naniniwala sa iisang Diyos. Pero ang sabi nila ay walang ibang pangalan na inilagay para sa kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. So meaning, sinasabihan sila ni Pedro, kahit pa sinasabi niyong naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos, kahit pa sabihing naniniwala ka sa tamang Diyos, pero hindi mo naman talaga kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas mo si Jesus. Wala ka namang personal na relasyon sa Kanya. Wala pa rin kaligtasan. Kasi nga po, siya lang talaga ang ating tagapagligtas. Amen po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, si Lord lang po nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Di ba nga po galing ako ng India, dumating ako kahapon, ng Thailand, dumating po ako kahapon. At kausap ko po yung isang missionary po, isa sa mga pinuntahan nila ay Bhutan. Sa Bhutan daw po, ganito, mayroong parusa po ng kasalanan na, halimbawa po isang mama, ang parusa ng kanyang kasalanan ay lalakad po siya ng 100 kilometers. 100 ang Baguio po, alam ko parang mga 220 kilometers ang Baguio mula rito. So ibig sabihin ay kalahati ng daan papuntang Baguio ang kanyang nilakad. Maglalakad po siya, tigsa 10 steps. Pagdating po ng 10 step, dadapa siya sa lupa, ng dapang-dapa, tapos liliyad niya yung dalawa niyang kamay, nakaganon po. Dapang-dapa. Tapos tayo siya, lalakad po ulit, 10 steps, ganon po ulit. 10 steps, ganon po ulit. For 100 kilometers. Alam niyo kung ano ang kanyang kasalanan na pinagbabayaran? Nag-spray po siya ng pesticide sa kanyang bukid para umani po para po siyempre mamatay yung mga peste sa bukid. Pero kailangan niyang pagbayaran. Bakit? Kasi po sa kanilang paniniwala sa reincarnation. Na baka mamaya yung mga insektong yan, inisprayhan mo, lolo mo pala yan. Ninuno mo pala yan.
Kaya kinakailangan niyang bayaran. At seryoso po sila doon, seryoso po sila. Actually, minsan nga kasama ko si Mami Wing dati rin, sa isang hotel sa Thailand, matagal na. Ang isang napansin ko, bakit may ipis, maliliit na ipis dito? Kasi hotel, may maliliit na ipis. Kasi nga, mukhang hindi sila nag-i-spray. No? Oo nga naman, kasi nga naman, baka mamaya, ex mo yon. Tapos, ngayon, sinasamahan ka sa kwarto, tapos binaygon mo. Diba? Ang lupit mo naman. Diba? Sinaktan mo na nga ang kanyang puso, pati ba naman ang kanyang baga, sasaktan mo pa rin. Diba? So, pero kasi nga po, ganun ang kanilang paniniwala. Pero kay Jesus, mayroong kaligtasan. Ibig pong sabihin, di para magpalipat-lipat ka lang ng katawan. No, pag namatay, pag mabait ka, lilipat ka sa mas magandang katawan. No? Pag masama ka, lilipat ka sa ipis. Ganon, no? Pero kay Jesus po, mayroon pong buhay na walang hanggan. Amen? At ang good news po dito, hindi mo kailangan pagbayaran ng kaligtasan na yan, binayaran ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo nung siya ay mamatay sa krus para sa ating lahat. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoong Jesus po dyan. Kaya nga po, we stand up for Jesus kasi siya lang po talaga tagapagligtas. Pwede kang kumilala ng kung sino-sino, pwede mong ipaglaban kung sino-sino, pwede mong panindigan ang kung ano-ano. Pero ang tanong, saan ka dadalhin yan? Anong quality ng buhay meron at paano hanggang sa kabilang buhay? Ang Panginoong Hesus lang po talaga ang karapat-dapat. Kasi po, siya lang po yung mayroong pangalan na higit sa lahat ng anumang pangalan. Amen? Pakisabi po, Jesus the name above all names. Okay. So, why do we stand up for Jesus? Because there is no other name. Number 2, because there's no other Lord. Wala nang iba pang Panginoon. Ituloy natin ang pagbabasa. Verse 13. Sabi po sa verse 13, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Imagine, kaharap nila mga big time, mga pinuno ng bayan. Kakaya silang ipapatay. Pero nakita nila, matapang tong mga to. Pinanindigan talaga si Lord. Tapos, samantalang, kung sa paningin ng lipunan, wala namang tong mga to, walang sinasabi. Kaya marunong magbasa. Hanggang doon lang yung kanilang edukasyon, marunong magsulat. Pero wala silang mga tinapos talaga. Pero ano raw yung asset nila? Sila po ang mga taong ito kasi kakilala ng personal si Jesus. Amen? Iba talaga dapat ang disposisyon, iba talaga dapat ang paninindigan ng isang taong personal na nakakilala sa Panginoon. Ituloy po natin. Verse 14, ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Anong kanilang usapan? Verse 15, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamagitan nila at hindi natin ito makakaila. No? O nga, paano natin parirasahan itong mga ito? Alam na, parasahan ba natin? Kasi nagpagaling. No? Ang gagawin natin dito, verse 17, upang wag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na wag nang magsalita kanino man in the name of Jesus. No? Wag na lang nilang ituro yan tungkol kay Jesus na yan. No? Kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihang wag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Again, name of Jesus. Verse 19. Ito po, ba't natin sinabi na He is the only Lord? No, verse 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol. Kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Kaya nga po, alam niyo, ba't ko paglalaban si Jesus? Bakit natin kinakailangan na manindigan para sa Panginoong Jesus? Kasi siya lang po talaga ang nag-iisang Panginoon. Amen? Wala nang iba pa. Jesus is Lord. Pakisabi po ng malakas, Jesus is Lord.
sa panahon ngayon, hindi lahat ay sinasabi yan. Sa panahon ngayon ay mga tao, hindi siya kinikilala bilang Panginoon, ang dami-dami. Pero balang araw daw ang Panginoong Hesus muling babalik. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 6, na siya ay Diyos na nagkatawang tao, na namatay sa krus at siya ay muling nabuhay at siya ay muling babalik. At pagdating daw po ng panahon na yon, ang lahat ng tuhod, luluhod at ang lahat ng labi magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Sa ngayon, sasabihin ng mga tao, ayaw maniwala sa Kanya, pero there will come this time when every knee shall bow and every tongue shall confess, Jesus is Lord. Amen, mga kapatid. Si Jesus ang ating Panginoon. Darating at darating po yan. Kaya ngayon, hindi pa man dumarating yan, maganda tayo, pinaninindigan na po natin yan. At nabubuhay tayo sa ilalim ng katotohanan na yan, that Jesus alone is Lord. May mga kung sino-sino mga pinapanginoon, may kung sino-sinong hari-harian, pero ang totoong Panginoon na nag-iisa at totoong hari na nag-iisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po, mga kapatid. So why do I stand up for Jesus? Because He is my Lord. If I do not stand up for Jesus, it means that He is not my Lord. Kung sino po ang pinapakinggan ko, yun ang Panginoon ko. Kung sino yung mas gusto kong i-please sa buhay ko, yun ang Panginoon ko. Kung sino ang mas gusto kong masunod sa buhay ko, yun ang Panginoon ko. Kung handa ako, kung wala akong pakialam kung ma-open si Jesus, di bali nang ma-open si Jesus, wag ko lang ma-open yung tao, o mukhang yung tao ang Panginoon ko. Mapagbigyan ko yung tao, hindi ko naman pagbigyan si Lord, no? Ibig sabihin, mukhang yung tao ang nasusunod sa buhay ko. Kaya nga magandang i-evaluate yung ating mga sarili, naninindigan ba ako para sa Panginoon? Di ba po, kung tutuusin, itong sina Pedro ay nanganganib ang kanilang buhay sa sitwasyon po na ito. Ano po, pwede talaga silang ipapatay. Pwede silang ipakulong, actually pabugbog, maganyan. Ano po? Pero hindi po sila nag-comply sa sinasabi. Sabi na kayo na po ang umusga. Tingnan natin yung verse na yon sa English. Sabi po niya, you be the judge. Sabihan niyo po ako ulit, but Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God. You must decide. You must judge. Oo nga naman. No? Kayo na ang humusga. Amen? No? O nga, sino ba yung mga tao na pinapanginoon ko sa buhay ko? Alam niyo, kailangan palang mag-decide. No? Sino ba talaga? Kasi kung sino yung pinapakinggan ko, kung sino yung nasusunod, yun ang Panginoon ko sa buhay ko. Amen, mga kapatid. Halimbawa, yung boss mo, pinapagawa ka ng masama. No? Paano yan? Mag-decide ka, sino ba talaga ang Panginoon mo? Sino ang mas pakikinggan mo? Amen? Yung magulang mo, anak, benta mo muna itong bato-batong to, piso-piso lang. No? O sino ang Panginoon mo? Sino ang susundin? Sabihin mo, Nay, you be the judge. No? Whether I listen to you or I listen to God. No? Hello? Mga kapatid, yung jowa mo, ang kulit ng kamay. No? Sabihin mo, ikaw na ang humatol. Sino ba ang masusunod? Si Lord o ikaw? Amen? Amen? Yung mga tropa mo, aya ng aya. Lika na, pre, chongki tayo. No? O, toma lang tayo. No? Sabihin mo, you be the judge. Who do I listen to? Should I listen to you or should I listen to God? Kasi kung sino yung pinapakinggan ko, yun ang Panginoon ko. Hello, mga kapatid. Alam nyo, hindi laging madali na manindigan para sa Panginoon. Right? Kasi pag sinabi mong naninindigan ka, pinaglalaban mo si Jesus, ibig sabihin may struggle. Tama po ba? So, pwedeng sumusunod sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon kasi okay lahat. Pero masasabi natin that we are standing up for Jesus when we are faced with struggles. Kapag hindi na komportable, kapag hindi na convenient, at kinakailangan mo nang mag-decide kung magko-compromise ka ba o hindi. Makikisama ba ako sa mali o hindi? Gagawin ko ba yung mali o hindi? Dahil sa pressure ng tao. Dahil sa expectation ng tao. No? Kasi kung mayroon pong mga struggle, doon natin masasabi, o nga, I am standing up for the Lord. Amen? Pag may masasabi na yung iba sa'yo, pag mayroong magagalit, pagsasama ang pagtingin sa'yo, pero alam mo na ito ang tama sa harapan ng Panginoon, doon natin masasabi, naninindigan talaga tayo para sa Panginoon. Right, mga kapatid? So who is your Lord? No? Sino ba talaga
pwedeng tao, no, pwedeng ibang tao, pero yung iba, sa totoo lang, tayo mismo, minsan, si Lord karibal ng buhay natin. Meaning, kapag ikaw nasusunod sa sarili mo, mukhang ikaw yung Panginoon. Mukhang hindi si Lord talaga ang Panginoon. Hello, mga kapatid. Diba nga, kung ano yung naisip ko, kung ano yung trip ko, yun ang masusunod. Diba, kung ano ang gusto ko, yun lang gagawin ko. No? Ay, ibig sabihin, mukhang di nga talaga si Lord ang Lord ng buhay ko. Pag masama ang loob ko, walang church. Ganyan, no? Pag ako nadi-discourage, bitawan na yung mga cell group na yan. Ganyan. Ibig sabihin, taka muna, mukhang damdamin ko ang nasusunod. Pero kung si Lord talaga, kahit ano ang nasa damdamin mo, pipiliin mo pa rin sumunod sa Panginoon. Amen, kagaya nito. Pakitingnan nga itong picture po na to. Yung kahit naggalit ka na. Nagpipigil ka pa rin. Hindi ka magsasalita ng masama. Magpapapungay ka pa rin ng mata. No? kahit nanggigigil ka na. Bakit? Mali eh. No? Pag puro damdamin ko nasusunod, mukhang hindi si Lord ang Lord ng buhay ko. Amen, mga kapatid? No? Kahit in love ka na, si Lord pa rin ang masusunod sa ating mga buhay. Why is that? Kasi nga po, siya lang ang nag-iisang Panginoon. Amen? May mga papapil sa buhay ninyo. May mga ipapadala si Satanas sa buhay po natin na gustong pumapel bilang Panginoon ng ating mga buhay. Hindi nesesaring masama, hindi nesesaring mga masasamang tao, pero pwedeng para po sila ang masunod sa ating mga buhay. Kaya nga po, dapat ang bawat mananampalataya naninindigan, there's only one Lord in my life. And that is no one than the Lord Jesus Christ. Amen? Come on, pakisabi nga po ng malakas, Jesus is Lord. Pakisabi po ng malakas, Jesus is my Lord. Tumayo na po tayo lahat, mga kapatid. No? We stand up for Jesus. Amen? Hello, amen po? No? Alam nyo, tayo, may kanya-kanyang mga pinaglalaban. May mga pinaglalaban ba kayo sa buhay? Yung iba, kahit ano, ipaglalaban talaga eh. No? Imagine, minsan maliit na bagay, paglalaban. No? Pero pagdating para sa Panginoon, minsan din natin po may ipaglaban. Kung mayroon mang dapat talaga na panindigan, dapat ipaglaban po sa buhay, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. No? Kasi nga po, si Jesus lang po talaga. Siya ang tanging Panginoon natin, kataas-taasang pangalan. There's no other name. He is the name above all names. He is the Lord of Lords and the King of Kings. Kaya nga po, ano ang tamang attitude sa Panginoon? When we say, Lord, I will stand up for you, it is actually saying, Lord, I devote my life to you. Kasi madali pong sabihin nyo, I have decided to follow Jesus. No turning back, the world behind me, the cross before me. Medyo madali po yun eh. Ano po? Kung walang struggle. Pero kailan natin masasabing no turning back, no turning back? Kapag mayroong struggle. So pag may struggle, doon natin masasabi na, oo nga, no? Lord, napatunayan ko na, salamat sa tulong mo. Napatunayan ko, naninindigan pala talaga ako sa iyo. Kasi po, ganun po yung buhay, mga kapatid. Tayo, tinawag po ng Panginoon para sumunod at para maglingkod sa Kanya. At hindi po laging madali. Kaya nga po, di ba? Sabi nga po ni Lord, if anyone wants to come after me, he must deny himself. He must deny himself. Kasi, ang problema po ng iba, parang, ang lagi sinasabi, be yourself. No? Hindi po. Kapag sabi ng Panginoon, if you want to come to me, if you want to be my disciple, deny yourself. Hindi sinabing, come follow me and just be yourself. No? Hindi po eh, deny yourself. And when we begin to deny ourselves, ibig sabihin, hindi na ito tungkol lang sa akin. Tungkol na ito kay Lord eh. Kaya nga nanindigan ako para sa Panginoon. Because my life is for Jesus Christ. Sabihin nga po natin, Lord Jesus, you are my Lord. I will stand up for you.
Opo, Panginoong Jesus, tulungan mo nga po kami. Salamat, nakilala ka namin, the name above all names. Salamat, nakilala ka namin, in whose name alone salvation is found. Thank you, Lord, that we have come to know you, who is the Lord of Lords, and you are the only true Lord. Ikaw po talaga, Panginoon, ang masunod sa mga buhay po namin. Tulungan mo kami na manindigan sa iyo, Panginoon. Paglaban ka sa buhay namin, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name, amen and amen.